Ito yung mga ginagamit ko na mga pan-drawing. Makeup brush. Ito ng makeup brush. Pwede. Tapos, ito yung mga lapis ko. Ito yung kadalasan ginagamit ko. Yung 4 na klase. So, depende yan sa mga gagawin mo. Kung gaano kadaming brush, gaano kadaming lapis. Ito, mukha siyang clay pero pambura to. Pero kahit yung mga basic na materials, pwede naman yun. Ito, ganun din. Pambura din to. Magagamit mo rin to. Pero kung wala pa, okay lang. Ito, DIY. Ginagamit ko to sa mga lining. Ano lang to, yung ordinary na tawag dito, color pen na wala ng kulay. Ang ginagamit ko lang yung nasa dulo, yung dulo niya, ayan, dulo niya na pinakapansulat. Ayan, wala nang pansulat yan, wala na ink yan, malinis na. Tapos gumagamit ako nito, correction paper. Yan, correction paper, correction pen. Pwede mong magamit yan. Ayun yung mga pwede mong gamitin pagka nagdo-drawing ka. Ito mga to. Madaming klase ng brush. Ito lang papakita ko muna. Yung karamihan ng ginagamit ko, makeup brush. Dito muna tayo sa pag-drawing na realistic ng mata. Itong mga lapis, kadalasan ginagamit ko, ito 2B, ito 4B, 6B, tapos ito maliit na kasi, ito ay 8B. Para makita mo yung grade, yung tinatawag na grade, ito yung mga kapal o yung mga nipis ng pinaka charcoal, pinaka pencil. Ito yung 2B, ganito, yan, ganyan lang siya ka-light. Ito yung 2B. Yan. Ito naman yung 4B. Tignan mo yung mga pinagkaiba. Ayan, dapat aralin mo yan. Ayan yung 4B. Magsasend ako sa iyo ng picture ng mga klase ng grade para mapag-aralan mo. Sa ngayon, ina-actual ko sa iyo para makita mo yung difference. Ito naman yung 6B. Kita mo, mas nagda-dark. 6B. Tapos ito, ginagamit ko to kadalasan sa mga buhok, sa lining ng mata, kasi dark na talaga siya. Ito. Ayan. May mas dark pa dyan, 12B, kaya lang bihira kung gamitin yun. Mas okay sa akin tong 8B. Ngayon, turuan kita kung paano gumawa ng realistic na mata. Siyempre, gagamitin natin, ito muna, yung 2B. Ito, magagawa ka muna ng cross. Ano lang, manipis na, kumbaga, nakikita mo lang yung guhit. Huwag mo masyadong didiinan. Okay lang yan, kahit hindi ka gumamit ng ruler. Pa-cross, yan. Nakikita, medyo lilinawan ko lang sa video.
Kita ba? Yan. Lilinawan ko lang. Pero dapat ano lang yan, yung light lang, yung makita mo lang yung ano ng guhit dyan sa video na isisend ko. Ngayon, ang technique ko pag gumagawa ng mata para maging balanse yung pinaka eyeball dun sa pinaka talukop na mata, ginagamitan ko lang siya ng tensiometer. Kunyari ito, simula sa cross, lalagay tayo dito, yan, lalagay tayo, kung ano yung layo nito itatansya mo lang din dito sa kabila. Yan, pinaka ano mo lang yan, pinaka clearance mo lang kung hanggang saan yung gagawin mo na pinakamata para magpantay. Ngayon eto sa taas, gagawa ka lang ng parang half moon. Yan, makikita mo. Yan, half moon. Okay lang yan kahit ano, kahit hindi masyadong magpantay, kasi pag nilagyan mo na ng ano yan, habang kumakapal yung grade ng lapis mo, dun mo mapapansin kung saan yung medyo tabingi, medyo kailangan i-adjust habang inaano mo. Ngayon, ito sa baba, kung gaano kalaki to sa taas, medyo mas maliit naman dito sa baba. Ganun lang. Kita ba? Kita, lapit natin konti yung camera. Ayan, nakikita mo. Yan. Ngayon, ito yung pinaka gitna ng mata, yung sa dulo ng mata, yung kung saan tayo nagkakaroon ng muta, 'di ba? Kumbaga, lalagyan mo lang siya ng maliit dito na pasobra. Ayan. Parang kuntil, kumbaga. Ayan. Nakikita mo? Ito, gagawa ka lang ng bilog. Bilog siya. Yung part na dito sa baba is buo. Yung dito medyo putol na. Ayan. Tansyahin mo lang yung pagkabilog. Pwede naman ulit-ulitin mo yung lapis, kasi yung mga naging sa ano mo, unang linya, matatakpan naman yan. Yan, nakikita mo. Okay, next step is yung sa taas, yung kumbaga yung pinaka parang tinutupi ng mata, tinutupi natin. Clearance lang. Dito medyo malapit, tapos palayo ng konti. Ito medyo malayo pala, medyo malayo, tapos papalapit dito. Yan. Tapos yung kilay, kailangan ito lalampas ka ng kapiraso dyan para mas mabuo mo. Gagawa ka lang ng box. Itong guhit mo dito, susundan mo lang yan, pero kailangan mas mataas doon. Yan. Pag angat dito, dito bababa ka na. Kailangan lalampas ka na dito. Lampas mo yan. Ano lang naman yan, sumakto sa 8B. Kukortehan mo lang kung paano kilay yung reference mo. Kung may ginagaya ang reference na kilay or mata, ganyan lang din naman halos, kasi ito naman freestyle lang, gagawin ko lang siya ng sarili niyang style ng kilay. Ngayon yung dito sa baba, ang tinutubuan ng pilik mata, magguguhit ka dito ng manipis papakapal. Ayan, kung makikita mo sa camera, ayan, as lumayo siya ng konti.
Yan. Kita. Kita malinaw. Kung nakikita na yan ngayon, susunod, dito na tayo sa pinaka eyeball nya. Unang-una, guguhit ka dito ng isang maliit pang bilog. Tansyahin mo lang kung ano yung size dito, ganun din yung size dito sa kabila. Kung wala kang reference ha. Para minsan pagka may reference ako na yung nag-a-adjust mismo dun sa mata. Lalo kung yung reference ko kumbaga yung pagkakakuha ng picture hindi ganun kaganda. Kumbaga parang patay yung mata niya. Binubuhay ko na siya ng sarili. Ayan. Tapos dito sa bandang to, kasi syempre kung sa realistic, medyo angat to sa mata nakalubog. Ito lalagyan natin ng shadow, yung part na yan. Tansyahin mo lang. Yan, shadow. Dyan. Ngayon, ang ginamit ko lahat dyan sa paglalining is yung 2B lang. 2B. Yan. 2B. Sunod, gagamitin natin is yung 4B. 4B, maglilinaw na tayo ng lining. Ngayon, di ba okay na yan. Yung cross na yan, mawawala naman yan kaka-shade mo tsaka kaka-brush. Laliningan na natin itong taas. Importante pala pagka nagdo-drawing ka, laging matulis yung mga lapis. Dapat ganito nga katulis yan oh. Ang haba. Kaya hindi ko pa natatas yan. Ayan. Lining lang muna. Tapos kung ano yung kapal nito, dapat sa kabila hindi naman masyado. Kumbaga guhit lang. Kasi walang buhok tong part na to Tsaka hindi siya isang diretso. Ayan. Okay. Tapos yung pinaka eyeball, pinaka mata niya, makikita mo kung saan siya papantay. Ayan. Importante pala pagka nagdo-drawing ka, yung bigat ng pagguhit mo. Kailangan hindi siya madiin, hindi siya yung nakatayo. Pagka nag-drawing, yung nakaganyan, hindi siya nakaganyan. Hanggat maaari pagka nagdo-drawing ka, lagi nakahiga yung lapis mo. Para kahit anong guhit mo, hindi siya pumupurol, lagi siya matulis yung dulo. Para maganda yung lapat ng charcoal. Yan. Tapos ito yung paglalagyan natin ng pilikmata niya sa baba. Yan. Tapos ito, guhit lang to. Huwag mo siya yung isang solid line. Kumbaga parang nagsi-shading ka lang, isi-shade mo lang siya. Ayan. Yung excess na guhit, pwede mo nang burahin yon. O kung gusto mo, ayan. Ito pambura kasi ito ito yung pambura ko. Kung gusto mo bumili nito, nakakabili naman to sa mga Pandayan bookshop. Meron nito, kaya sa Shopee, sa Lazada meron. Tawag dito kneadable eraser, para siyang clay. Ano mo siya, kunyari may mga kailangan burahin na medyo maliit, medyo masikip, tulad nito. Pag binura ko siya, nawawala. Hindi siya ordinaryong clay lang. Yan. Nabura na yung ayun ang importante. Kaya maganda pagka nag-tracing ka, nagkaroon ka ng guide, kailangan magaan lang para
pagka dinaanan ng kneadable, walang kahirap-hirap siyang nabubura. Ngayon, sunod tayo sa ito. Yung mata. Ito na yung pagbuhay ng mata. Kung paano siya binubuhay. Una, balik tayo sa tubi. Tubi siya, tubi. Ito sa gilid na mata, ganyan lang. Wait mo lang ganyan. Ganyan lang. Puro papunta sa gitna. Diba? Pag ganun, pataas. Ngayon naman palabas. Pababa. Okay lang yan kahit lumampas dun sa yung gitna. Ito. Sa ginuhit mong bilog. Okay lang yan lumampas kasi mamaya iitiman naman natin yan. After ng tubi, ito na. Dito na tayo gagamit ng mga brush. Brush mo lang para kang nagme-makeup. Ayan o. Diba? Nagbe-blend siya. Yan. After nyan, 4B, mas idadark ko pa ng konti. Wait ka lang na hindi naman pantay-pantay. May mahaba, may maliliit. Okay lang yan. Wait mo lang ganyan. Wait. Yan. Pababa naman. Yan. Pababa. Tapos brush ulit. Brush yan. Lagi ka magsisimula sa light papunta sa dark kasi mas madali magbura ng light kaysa yung ida-dark mo siya kagad tapos hindi mo naman nakuha. Ay, tumilim. Hindi mo naman nakuha. Mahirap magbura nun. Ngayon, ito na. 6B. So, liningan ko na to. Mas idadry ko ng konti. Tapos, ganyan ulit. Pero ganun lang. Puro papasok. Makikita mo yan kung ano yung magiging result nyan. Paulit-ulit lang. Ang importante lang din dito pagka gumagawa ka yung huwag mong mamadaliin yung ginagawa kasi once na may nadali mo mas hindi nagiging maganda yung kinalalabasan. Enjoyin mo lang yan. Enjoyin mo lang yung lapis. Yan. Tapos brush ulit. Nakikita mo na. Ayan. Ayan, makikita mo. So ngayon, dito na tayo sa 8B, yung pinaka dark. Ayan. Ito hindi naman masyadong dikit-dikit dapat. Kumbaga pitik-pitik lang para ka lang gumagawa ng damo. Paulit-ulit. Yan. Puro pataas, tapos puro pababa.
salubungan. Yan. Tapos brush ulit. Ngayon ito, si-shading ko na 4B muna. Ito, yung guhit dito. Ito yung part na parang tumitiklop na balat, yung part na tumitiklop yung balat. Ito, dito na natin ginagamit yung yung color pen na wala ng ink, para ma-blend lang natin ng maayos yung charcoal, yung pencil. Dito, ayan, ganun din. Para siyang umuulan, nababasa, natutuluan. Ayan, natutuluan yung ginagawa ko. Blend lang, ayan. Ngayon, dito tayo sa (4B). Gagamitin na natin yung 4B para sa pilik mata. Tandaan mo, yung pilik mata, yung pagkakulot, yung para kang nag-check ng ganyan, para kang nag-check. Ayan, para kang nag-check ng pabaligtaran. Lagi ka magsisimula dito sa gitna. Pag dito sa gitna is, siyempre ang pilig mata, lalo kung sa babae, kalimitan naman ang mas mahaba itong part na to, yung sa gilid. Yung sa gitna medyo mas maliit. Pitik lang, pipitik mo. Ayan, hanapin mo muna yung clearance. Tapos ito, yan, nakita, nakuha. Yan, kuha ba? Yan. Ngayon, ulitin mo lang. Para ka lang gagawa ng ng letter A. Yan. Yan. May maliliit, may mahaba. Ito. Pitik-pitik lang. Pitik-pitik. Yan, 4B ang ginamit ko. Sunod 6B, ganun din. Kumbaga guguluhin mo lang siya, pitik-pitik lang. Yan. Tapos ang huli is 8B. Para mas lang to, hindi masyadong kumpol itong 8B. Isa, dalawa, tatlo, hanggang tatlo, okay na yun, bawat isang haba. Tapos 8B na rin ang ginagamit ko dito, pang dark, lalo kung sa mata ng babae. Tapos brush ulit. Okay, 8B mo. Ito na yung part na iitiman mo. Yung bilog kanina, ito. Yan. Bilog.
Kailangan itong part na to dark na dark. Dark na dark yung part na yan. Yan. Tapos pababa. Hagurin mo lang pababa. Ito. Kumbaga yung half lang niya. Kahit hindi na umabot dito sa pinakailalim. Ito. Yan. Yan yung part na yan. Yan. After nyan, brush ulit. Ganyan lang. I-blend mo lang yung ano, yung charcoal. Mamaya mabubuhay na yan. Ngayon dito tayo sa ano, sa kilay muna. Itong part na to natural kasi pagka tinignan mo naman sa kilay natin, itong unahan ng kilay ang buhok puro patayo. Itong margin na yan, ayan lang yung margin ko kung hanggang saan ko patutubuin yung pinaka buhok ng kilay. Mamatay ilaw. Yan. Ito, syempre, itong part na guhit na to sa baba, puro check pataas. Tapos pababa. Puro pa ganyan. Yan. Yan. Ngayon, itong part na to, sa taas naman, is puro pababa. Puro, kumbaga nagsasalubong, nagko-cross. After nyan, brush ulit. Sunod, 4B. Lang. Depende sa reference mo kung medyo dark ang kulay ng kilay, syempre mas tataasan mo yung grade. Yan. Ito. Ang final is yung 8B. Para kung gusto mong mas dark yung kilay, yan. Basta blend mo lang. Tapos itong part na to, syempre nasa gilid ng ilong. Ito yung kunyari ilong. Ayan, itong part na to. Ito yung part na to, 'di ba, medyo malalim 'yan. Lalagyan mo lang siya ng ano, ng shading. Yan. Shade mo lang ng 2B. Yan, 2B. Tapos itong part na to yung pinaka-eye bag. Pinaka-eye bag niya. Yan. Kaya, ikukorte mo lang talaga siya. Yan. Yan.
Tapos brush ulit, ganyan lang. Sundan mo lang yung nilapatan mo ng charcoal pencil. Kasi yung mga lumampas naman yan, dyan tutulong yung ano mo, yung pambura mo. Yung pambura kasi hindi lang siya yung pambura na pagka may mali. Ayan din yung isa sa tutulong para umayos, mag-blend ng maayos. Yan sa may mata. Yan. Medyo dark natin to. Yan. Kasi may gagawin tayo dyan para mabuhay yan. Dito naman tayo sa baba. Kagaya nito, 'di ba, sa lubong to. Yan, sa lubong yung part na yan. Sa lubong yung part na yan. Dito naman, ganun din. Itong part na to is, kung mahaba to, ito, maiksi naman. Yan. Para ka lang naggagawa ulit ng letter B. Ito, mas konti ang ano dito. Ang balahibo. Ang buhok pala. Sorry. Ito. 4B. Drag natin yung ibang part. Brush ulit. Tapos 6B. Yan. Brush ulit. Yan. Dapat lagi kang gagamit ng brush para pag blend. Medyo lagyan natin ng parang eyeliner. I-dark natin ng konti lang. Shading nyo lang to. Para mas mag-dark lang siya ng konti. Yan. Pagka pinanood mo kasi to, parang nakakatamad, nakakaano. Or pagka ikaw na ang gumagawa, sarap. Like natin ng konti ito. Ito yung mga details na kailangan hindi nawawala dito. Yan. Ito yung sa pinaka ano natin, parang sa nagkakaroon ng muta. Yan. Yan. Ngayon, dito na papasok yung pambura. Ito. Kahit ordinaryong pambura, pwede dito. Ganyan-ganyan mo lang. Hindi lahat buburahin. Dadampi-dampi mo lang. Para mag-light lang siya ng konti. Yung part na lalagyan mo ng
ilaw. Yan. Siyempre nabura, dadagdagan natin ulit ng guhit. Mas darker. Yan. Gamit muna tayo ng 6B. Blend ulit. Sunod 8B. Para ka lang gumagawa ng araw. Yan. Kita. Ito mas mahaba na yung ginagawa ko ditong guhit compare dito sa labas. Papasok. Pitik-pitik lang. Yan. Blend mo ulit. Tapos pambura ulit. Okay na. Tapos itong part nung paikot ng mata para mas mukhang luminis yung yung gilid ng mata, yung pinaka eyeball. Dampi-dampi lang. Kung ano mo lang yung pambura. Ito yung gilid ng pinaka itim ng mata. Yan, nilinis lang natin. Ito part na to medyo lighten lang natin itong part ng baba kasi ito natatakpan to yung shadow yung part na to taas. Okay, tapos gamit ulit tayo ng 8B. Lagyan natin siya ng manipis na manipis. Kailangan matulis lagi yung lapis mo, yung parang mga ugat. Freestyle lang. Kung talagang close up yung reference mo, yung talagang small details lahat kayang kunin, kaya ultimo yung mga ugat-ugat sa mata pwede mo makakuha. Yan. Okay na. Dampi-dampi lang. Tapos itong part na to ilinisan natin. Ito yung pinaka eyelid. Yan. Tapos ito na, dito na papasok tong kung makakapag provide ka nito or makakapag-ipon ka, mura lang naman to sa Shopee. Nasa 200 yata. May kasama ng bala yon, na bala ito. Ganito lang siya. Pinakabit. Yan, nakaklip. Ito yung bala niya. Madaming bala to. Iba-ibang sizes din. Kasi pagka may ganito kang mga gamit, mas madali. Pero kung wala, okay lang, manual lang, pwede naman. Ito kasi mas lang to, pinipindot tapos umiikot. Kumbaga pwede nating anuhin yung part na to. Ayan. Kunyari sa mata,
yung mga shining niya mas mabuhay. Umiikot yan tapos para ka nagtatato. Ganyan lang yan. Tapos syempre yung mata, 'di ba, pagka may liwanag ka nakikita, may part dyan na tinatamaan ng maputi. Ito kung wala ka namang reference, pwede mong gawing freestyle para mabuhay siya. Lagyan mo siya ng kunyari bilog, square, o kaya triangle, pwede naman yun. Yan, ito kunyari ito, dalawang bilog, kunyari may ilaw siyang tinitignan, bilogan natin. Diyan nakakatulong tong pambura na to. Pero kung wala naman, ay nga, pwede mong gamitin yung correction pen. Pero kung wala rin, pwede kang gumamit ng ordinaryong pambura, yung kahit yung square, pwede yon. Basta patulisin mo lang yung dulo. Tapos ito, dagdag details ng pinaka lens ng mata. Para ka lang nagdo-drawing ng baligtad na victory. Parang alon-alon yan. Alon-alon, yung part na yan. Yan, alon-alon. Tapos 8B ulit. Yan. Para matakpan yung mga sumobrang tinamaan ng pambura. Yan. Yan. Tapos blend ulit. Wala pa rin yung brush ko. Kailangan may isa kang brush na yung kumbaga parang foundation brush, or yung parang brush na parang walis. Ayun yung pampagpag mo, wag mong papagpagan ng pakamay. Kasi once na pakamay yan at madumi kamay mo, or may charcoal dyan na hindi pa nakadikit, once na naipahid mo ng ganon, nagkaroon ng pressure dun sa papel, pwedeng kumulay. Kaya dapat ang ipampapagpag mo sa, kunyari yan, nagbura tayo, siyempre may mga debris yun na kailangan mong alisin. Wag mong hihipan, kasi ang tendency naman nun, kahit di mo sinasadya, pwedeng may tumalsik na laway, mabasa yung ginagawa mo, masasayang, magkakaroon naman siya. Kaya ang ginagamit doon yung paintbrush, or eto, papakita ko sa example. Yung paintbrush pala, nawawala yung paintbrush ko. Ito ginagamit ko, isa sa ginagamit ko, makeup rin, tawag nun, pang makeup din, yung blush on. Yan, para malinis, brush lang kung nagbubura ka. Diba? Kita. Yan. Ngayon, dito na papasok si correction pen. Nabibili lang din to sa Pandayan. Pero dati ginagamit ko yung correction paper lang na brush din. Kaya lang mas nahirapan ako dun eh. Hindi malinis yung
pagkakalagay. May part na makapal, may part na hindi ko maibilog ng gusto. Shake mo lang para makalog. Tapos dip mo lang doon yun sa part na binura mo kanina. Ayan, kaya sabi ko sa'yo, kung wala ka man electric eraser, wala naman problema kasi may correction pen ka naman na pwede mo magamit. Dip mo lang, korte mo lang kung anong gusto mong pwedeng circle, pwedeng triangle, pwedeng square. Yan, ganyan siya. Tapos yan, ano na yan, ano ito, okay na yan. I-details lang natin kung paano lilinayin natin. Ito part na to, lagyan mo, medyo dark siya, di ba? Medyo dinark natin kanina. Lagyan natin dito ng mga part na white para kumbaga parang makitang basa talaga yung mata niya. Yan, ganyan lang. Dagdagan pa natin pilay, mas kapalan natin para mas maganda. Dito, itong part na to medyo makapal to. Tapos ito patayo lang naman to, puro patayo. Tapos huwag masyadong ito kumpul to, yung part na to. Siyempre may maliliit dyan na nakahiwalay. Ganyan lang gumawa ng mata. Sana nakuha mo. Ulitin mo lang ulit kung medyo, siyempre sa unang try, pangalawang try, hindi mo naman kagad mapi-perfect talaga yung gusto mo mangyari. Yan, add details ka na lang kung saan mo kung ano pa yung mga kailangan mo i-adjust. Yan, lagyan din natin tong part na to. Nangyari basa. Okay na. Sana nakuha mo. Send ko sa'yo yung mga yung mga grade ng lapis. Hindi naman importante na pala yun, na kailangan kompletuhin mo yung lapis na yon. Kung saan ka lang mas mas magiging kampante. Kumbaga saan yung mas okay sa'yo na grade, kung ano yung mga kailangan mong grade. Pero mga basic lang naman kasi talaga dyan is yung 2B, 4B, 8B. Pwede na yon. Pero kung syempre madami ka nang ginagawa, hindi naman pare-parehas ang reference. May mga reference na medyo malalabo, may reference naman na puro dark talaga. Kaya dun talaga nagsisimula dumami yung lapis mo. Pero kung ayan, sa practice pa lang, mapag-aaralan mo na kung paano laruin yung mga bawat grade ng lapis. Send ko sa'yo yung mga pangalan ng grade. Tapos kumbaga ikaw na mamimili kung ano yung mas prefer mo na grade. Yung katamtaman lang ba yung kulay, o mas gusto mo yung gamitin yung mga dark na kulay, or yung puro malalabo lang, mga light lang na kulay. Yun lang. Tanong ka lang sa akin kung ano pa yung gusto mong matutunan. Sunod na video natin,
Yung strand naman ng buhok, yung pag realistic ng buhok na para siya talagang picture or para talaga siya totoo na hibla ng buhok. Madali lang yun, pero gawa natin ng sunod na video dahil isang mata lang to, tsaka ano lang naman to, tawag nito, makita mo yung paano ginagawa, kasi tutorial to kaya medyo matagal, step by step pinapakita ko kaya medyo matagal. Pero pagka nasanayan mo na to at alam mo na kung paano laruin yung mga lapis, paano mo i-blend, siguro pagka gumawa ka ng isang mata na to, kung wala ka naman reference na kailangang sundin, gusto mo lang ng kumbaga na-imagine mo kaya mong gumawa nito ng isang mata nang wala pang 5 minuto, kaya mong bumuo ng ganyan kabilis. Ganyan lang siya kabilis, basta wala kang reference na kailangan sundin. Yan, sige, sunod tayo ng gagawa ko ng video sa susunod na strand naman ng buhok, kung paano yun. Okay, sana tuloy mo lang yan, mas gagaling ka pa.